Masayang araw mga ka-PL. Parang pinanindigan na yata ni Ombudsman Boying Rimulya ang bend the law power nila mga kababayan na. Ito, video, panoorin po natin. Na-interview po siya ng mga media. Ngayon, binanggit niya na naman ulit mga kababayan ang bend the law. Ayan, bending the law daw mga kababayan, but not breaking the law. Yeah. Naniwala naman itong abogado sa isang gonggong na senador, mga kababayan. Mantakin ninyo yan. Nagpauto siya sa isang senador. Walang iba, kundi kay Erwin Tulfo. Binanggit lang yun ni Erwin Tulfo. Ngayon, pinandiganan niya na, mga kababayan. Kinarir niya na. Aba, nakakalungkot ang bansa natin. Meron tayong mga namumuno na bend din ang utak. Ito po ang caption ng balita. Basahin ko muna bago po ang video, mga kababayan. Bending but not breaking the law ayon kay Ombudsman Rimulya. Paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ukol sa pahayag ng pagsang-ayon sa bending the law kamakailan o sinang-ayunan niya yun, di ba? Yung sinabi ni Erwin Tulfo. Kanyang iginiit na bagamat mayroong bending the law, tandaan niyo po mga kababayan iginiit niya po na meron di umanong bending the law. Okay? Nilinaw naman niya na hindi ito nangangahulugang pagsuway sa saligang batas. Okay? Klaruhin natin yan. Meron daw meron daw bending the law. Pero hindi daw po nangangahulugan na sinusuway nila ang saligang batas. Anong pinagkaiba ng dalawa? Tuloy ko yung basa. Nitong nakaraan lamang kasi, naganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee on flood control projects probe ay tinanong siya ng isang senador hinggil rito. Maaalalang nabanggit ni Senator Erwin Tulfo ang pagkonsidera sa bending the law na siyang kanyang sinagot ng pagsang-ayon ni Ombudsman Rimulya. Kung kaya't kasunod ng opisyal na panunumpa bilang bagong ombudsman, kanyang patuloy na pinanindigan ang kasagutan, mga kababayan. So, nanumpa pala sa kanina. Na-interview siya, yun nga ang sabi niya. Ito po yung mismong sinabi niya, mga kababayan, maliban po dito sa bidyong panonoorin po natin, na gigil na gigil pa siyang sabihin itong bending the law bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan It's a figure of speech that is that entitlement of the senator who asked me that question. But I am sure that he's not asking me to break the law, ani Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Pero pansinin niyo po sa video, mga kababayan na panonoorin natin, halos magkanda utal-utal sa kapapaliwanag itong si Ombudsman Boying Rimulya para lang mailusot niya yung kanyang dahilan, mga kababayan, dito nga sa bending the law. Hirap na hirap siyang magpaliwanag parang parang nabangag na rin siya. Ito na po yung video. Panoorin na po natin. Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Di ba? Ang tagal niya masundan yung mga sinasabi niya. Kasi nga, hirap na hirap siya, mga kababayan, na palusutan
Etong kanilang bending dalo ngayon. Ombudsman Boying Rimulya, Sir, magtatanong lang po kami, hindi naman po kasi kami abogado katulad mo. Ni makatungtong nga sa sahig ng isang paaralan ng sa pagkaabogasya, hindi po namin naranasan Sir, magtatanong lang po kami bilang isang simpleng mamamayan, meron po bang nakalagay sa 1987 Constitution na bend the law? Sir Boying Rimulya, uulitin ko yung tanong. Meron po bang nakalagay sa 1987 Constitution na salitang bend the law at maaaring gamitin bilang isang abogado, lalong-lalo na kapag meron kang hawak na isang kaso? Meron po ba, sir? Kung meron, mananahimik kami sa bend the law power ninyo. At kung meron, sir, magpakita po kayo ng resibo. Ipakita po ninyo sa social media. Ito, nakalagay. Ganun ba? Ayan, bend the law. Ayan. Maaaring gamitin ito ninuman ng mga abogado. Yan, yung ganun. Pero kung wala, sir, kung wala po kayong maipakita, tantanan nyo po yung bend the law power ninyo. Nagmumukha ho kayong bangag. Hindi naman siguro kayo bangag, sir, hindi naman siguro kayo gumagamit ng pulburon. Sir, hindi naman siguro kayo addict sa madaling salita. Nakakaintindi pa naman siguro kayo kung ano ang nilalaman ng 1987 Constitution. Kung hindi na, nakakatakot yan. Ombudsman ka pa naman. Mabuti pa, hanggat maaga, lisanin mo na ang ombudsman. At hindi nararapat bilang isang ombudsman na bumabaluktot ng batas. Parang meron po kayong sariling batas, sir. Gumawa na rin kayo ng sarili ninyong mundo. Nang kayo-kayo lang, nila Bangag, nila Lisatanas, kayo-kayo mga circle of friends. Gumawa na rin kayo ng isang mundo. Bilhin nyo yung isang pinakamalaking isla. Ay, wag naman, Mindanao yan bumili kayo ng isang isla na medyo malaki-laki. Dito sa ating bansa at gawin ninyong bansa. Yan, diyan kayo tumira at diyan ninyo ipairali ng inyong bend the law. Wag sa amin. Kasi sa palagay ko, hindi po ako nakapagtapos hindi po ako nakapag-aral sa pagkaabogasya. Pero alam ko walang bend the law sa 1987 Constitution, sir. Yan ang pagkakaalam ko lang. Pero kung meron man, sorry, pero malabo talaga So parang ganito lang ang mangyari. Gigil na gigil ako doon sa nagnakaw ng kalabaw ko. So anong gagawin ko? Gusto ko siyang gurgurin. Anak ka ng patola, gugurgurin kita. Pero pag nagurgur ko siya, ang maaaring mangyari, makukulong ako. Kasi nag-break ako ng law. So ang gagawin ko, hindi ko i-break ang law, bend the law lang. Imbis na sagad ko itong isasaksak sa liig, nung nagnakaw ng kalabaw ko, ganito lang. Bend the law lang. Hindi break the law. Ganon ba? Nung ibig ninyong sabihin, congressman naman tuloy. Tawag nito, Boying Rimulya, ganun po ba ang ibig ninyong sabihin, sir? Kung pwede yun, gagawin na namin yan, sir. Gagawin namin yan kung pwede yan. At baka, nakakatakot ito, mga kababayan. Baka meron ng mga men in uniform, na mga mag-bend the law, wag naman sana. Baka meron ng mga mambabatas, ang mag-bend the law na rin. Kasi parang ipinapakalat nitong si Boying Rimulya, wag na nga lang
sabihin ni Boying Rimulya na okay lang ang mag-bend ng law, mga kababayan. At baka meron na rin mga abogado ang bumaluktot sa batas na mismong sila dapat ang nagpapatupad ng batas. Kasi nga, alam nila ang batas eh. Tulad nung sinabi ni General Marbil, okay lang na gumamit sila ng pulburon kasi pampahaba man lang ng oras yan. No? Kasi overtime sa pagmamaneho, sa mga pabrika, para hindi makatulog kasi naghahanap buhay man yan. Pampadagdag lang ng oras yang sa buyas. Di ba? Tinabi yan ni General Marbil, mga kababayan, mula nun, lintik, lumaganap na naman ang siyabuyas sa bansa, mga kababayan. Dumami na naman ang durugista, dumami na naman ang nagbebenta ng pulburon, mga kababayan. Kasi sabi, okay lang man daw. Pag nahulihan ako ng kapirasong ganito, sabihin ko man lang, gamot ko lang po ito, sir. Mamahaba lang po ito ng oras. Hindi mo po ako nagbebenta, bumili lang po ako nito. Pampahaba ng oras ba? Kasi overtime ako ngayon 24 oras ako magdadrive ng taxi. Ganun ba? Ganun ba, sir? Parang ganun Di ba? Bendalo din yun, mga kababayan Aba, nakakatakot na nakakalungkot na po ang ating bansa, mga kababayan, kung ganyang klase ang mga namumuno sa ating bansa, na sila mismo ay hindi na po sumusunod sa kung ano ang nakatala sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Hindi mo dapat binabaluktot ang batas. Saan ba nagmumula ang pagkawasak o pagkabali? Di bagay una, baluktot muna, mga kababayan, kagaya ng isang alambre. Alambre. Wala kang cutter, wala kang plies para maputol mo yung alambre. Anong gagawin mo? Ibe-bend mo siya. Bend dito, bend doon. Paulit-ulit mo siyang ibe-bend hanggang sa maputol. Edi nag-break na siya. Di ba? Ganon. Saan ba nagmumula? Ang pagkabali. Di ba guys, sa pag-bend muna? Sir, ang patutunguhan ng lahat ng mga sinasabi mo yan na bendalo ay pagwasak po. Pagwasak sa law sa ating bansa. Nakakalungkot po. Sana, sir, itigilan nyo po yung inyong sinasabing bendalo. Baka maraming gumaya. Naloko na. Marami ng violator sa batas ang ating bansa. Di ba, mga kababayan? Ito pa, isang balita. Itong darating po na mga rally sa ating bansa, itong tinatawag nilang second wave, mga kababayan. Meron na pong nanawagan. Naku po, kayo na lamang pong humusga kung sino-sino itong mga binanggit niya. Mga kababayan, seryoso na to. Itong susunod na rally, naku, seryoso na ho ito. Nasa inyo po kung dadalo kayo o hindi. Kung mananatili lang kayo sa social media. Kasi para sa akin, ang mga karapat-dapat manatili sa social media, nanunood lang, itong mga hindi na po makalakad, yung hindi na po makatiis sa matagal na tayuan. Tayong mga malalakas pa naman, na kaya pa nating sumama sa mga rally, sumama ho tayo. Peaceful rally ho ito. Hindi po ito yung rally na tulad ng ginawa ng mga Gen Z na makikipagbardagulan sa mga kapulisan. Peaceful po ito. Sa madaling salita, hindi rin po natin kalaban ang mga men in uniform o mga kapulisan na siyang mangunguna sa seguridad sa mga araw na yan. Ito po yung video, panoorin po natin mga kababayan ang panawagan nitong isang merong malasakit po sa ating bansa. Ito na.
Maraming organization sa military. Mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, PMA graduates. Mayroon ding forum ng PMA Alumni Association. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Active na active, and in all those forums, in all those social groups, social media groups, maraming graduates ng PMA dyan. Simply because, hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, I think many of us will be leading their organizations to go up in protest against the corruption that we have seen. So ayan na nga, mga kababayan. Military po yung binabanggit eh. Marami daw sa kanila ang mangungulo para sa protesta dito po sa napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Nako, mga kababayan, ito na nga ba sinasabi ko. Kumilos na po sila. Alam mo naman natin yan eh, na marami pong mga men in uniform na nagagalit na. Kaya lang, nagpipigil lang ang karamihan sa kanila, mga kababayan, kasi unang-una, pinoprotektahan po nila yung kanilang trabaho na kung saan kumikita ho sila ng pera para ibuhay ho nila sa kanilang mga mahal sa buhay. No? Natural yan, bilang isang tao, ayaw mong magutom ang pamilya mo. Lalo na kung meron kang anak, no? Meron kang pinag-aaral na mga nasa kolehiyo. Natural yan, iingatan mo talaga yung trabaho mo na yan lang ang tanging inaasahan mo para may maipangtustos ka sa pamilya mo. Di ba? Pero marami dyan sa kanila, galit na rin, mga kababayan. Tahimik lang. Kumbaga, parang, sige, mag-rally lang kayo dyan. Basta, wag lang tayo magpang-abot, wag lang tayong mag-aaway, wag lang tayong hahantong sasakitan. Karapatan nyo man yan. Parang ganun na lang ang nasa isip ng mga men in uniform, mga kababayan. Di ba? Kaya, mga kababayan, peaceful rally man po, itong mga mangyayari sa mga susunod na araw, hindi lang itong kay Congressman Kiko Barsaga, marami pa pong susunod, mga kababayan. Hindi po ito matitigil hanggat hindi po malutas-lutas itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Hindi po ito matitigil. Sumama ho kayo. No? Huwag po kayong puro social media account lang. Yung tapang ninyo, ilabas po ninyo sa totoong rally na pupuntahan ninyo. Hindi ho yung rally sa social media lang. Nagko-comment lang kayo, hala, sige dyan. O hayaan na lang po natin yung mga senior na hindi na po makakadalo. Sila na lang po ang sa bahay. Mag-social media na lang sila, yung mga hindi na makalakad kasi nasakit ng arthritis ni Lolo at ni Lola. Ganon. Si Lolo naman, laging mayroong diarrhea. Di ba? Si Lola naman, mayat maya ihi o ganon. Wag na. Sa bahay na lang yan sila. Pero tayo, na mga malalakas pa, sumama ho tayo. Kasi, kapakanan po ng bansa natin ang iniisip natin. Hindi po kapakanan ng sino mang politikong sinusuportahan natin. Hindi po. Para po ito sa bansa natin. Kahit sino pang politiko ang maupo sa ating bansa at makitaan ho natin na meron ng hindi magandang ginagawa, wag ho tayong mananahimik. Karapatan po nating magsalita kasi tayo po ay mga taxpayer. Ang perang na napakalaki na nasa gobyerno nagmula ho yan sa atin, mga kababayan. Hindi po mabubuo ang isang gobyerno, no, mga kababayan, kung wala ho tayo. Hindi po uusad mabubuhay ang gobyerno o makakapagtrabaho ang mga nasa gobyerno kung wala po tayo, mga taxpayer. Tayo ho, mga kababayan, ang pinakabida dito sa ating bansa. Tayong mga simpleng mamamayan.
Kasi tayo po ang mga taxpayer na bumubuhay sa mga namiminuno sa ating bayan. Totoo ho yan. Meron lamang po silang kapangyarihan na mag-atas. Pero kung mag-atas sila na mali at bend the law, mali na yun. Ha? Wag ho natin susundin yon mga kababayan. Bend the law na yan. Ang dapat sa mga ganyang klaseng mga namiminuno na mahilig mag-bend the law, binibend din po natin mula sa kanilang posisyon. Ganun lang. Di ba mga kababayan? Kaya, suportahan natin itong mga parating po na rally. Peaceful rally po itong hangad natin mga kababayan ha. Nililinaw ko, hindi ko po kayo hinihikayat para magkaroon ng kaguluhan sa isang rallying dadaluhan po natin. Kundi, peaceful rally, ipanawagan natin na tigilan ang korupsyon. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.